Noong matapos sa kanilang pinagkakaabalahan ay pareho silang sumandal sa malambot na sopa at hingal na nagpapahinga. Sabi ni Ryan, Ano, okay ka lang? I'm not sure, Ryan. Sabing dahan-dahan lang eh. Pero walang pinagkaiba sa ginawa mo sa akin dati bago ka umuwi ng probinsya. Wala ka bang nakitang babae dun sa probinsya nyo? Bakit parang sabik na sabik ka ngayon na para bang 6 na buwan kang hindi nakakita ng babae? Tingnan mo ang balat ko, pati ang dibdib ko, puro pula. Gigil na gigil ka eh. Ngumiti naman si Ryan sabay sabing, Pasensya na. Namiss din naman kita. Hindi lang talaga ako mahilig magsabi via words. Mas gusto ko yung pinapakita ko yung aking emotion through actions. Oo nga eh, inaksyon mo ako ng sobra. Kailangan ko na naman tuloy uminom nitong ng gamot na alaksan para lang makabangon ako at makapunta pa ako ng school bukas. Ano ka ba? Mamaya ka na uminom. Hindi pa tayo tapos. May second na third round pa. Ay naku Ryan, baka mag-pass out na ako sa pangatlong round na yan. Ano ka ba? Sulitin na natin ng oras habang ikaw ang inaasikaso ko. Dahil after nito busy na ako. Marami na naman akong commitment sa buhay. Tapos enrollment ko na rin sa next Monday. Ay Ryan, sa totoo lang, wala namang problema sa akin kung ganito tayo palagi. Ang kinakatakot ko lang ay baka masanay ako masyado sa ginagawa mo sa akin. Tapos hindi ko nakayanin kapag wala ka at palagi na kitang hahanap-hanapin. Alam mo ba na nakakabaliw ang pag-ibig at nakakatunaw ng utak? Dahil kahit gaano pa katalino ang isang tao, kapag nalulung ng sagad sa pagmamahal, ay makakalimutan na ang tama sa mali. Kaya hanggat nasa 80% pa lang ang pagkalulong ko sa'yo, ilimit na natin na hanggang doon lang. Ngumiti lang si Ryan tapos tumayo at nagpunta sa ref para kumuha ng malamig na tubig na kanilang maiinom. Matapos makainom ng dalaga ay aking gulat noon ang buhatin siya ni Ryan at dinala sa kwarto sabay sabing, Tara, round 2 na tayo. Para makarami. Ay naku Ryan talaga, binabaliw mo talaga ako eh. Reklamo pa ng dalaga habang nakangitim. Pero hindi na sumagot pa si Ryan at sinimulan ng muli ang maging abala. Noong makatapos ay diretso na silang nakatulog. Nagising si Ryan ng madaling araw. Noong tingnan niya ang relo ay 3:00 na ng madaling araw. Lumabas muna siya at nagbawas ng tubig sa katawan. Pagkabalik niya ay nakita niyang mahimbing ang tulog ng dalaga. Pero nakalilis ang kumot at walang kahit anong. Kaya naman nakaramdam na ulit si Ryan ng init. At muli nang dinaluhong ang dalaga. Kahit nagising sa pagkakatulog ay hindi na rin nagreklamo pa ang dalaga at napangiti na lang. Akala niya kasi ay nakalimutan na ni Ryan ang ipinangako noon na third round dahil nakatulog na. Pero hindi pa rin pala. Halos 20 minutes lang ang itinagal noon at nagpahinga na si Ryan sa tabi ng dalaga at natulog na ng mahimbing. Kinabukasan ay 9:00 na noong magising si Ryan. Naamoy niya ang mabangong sinangag na kanin na niluluto ni Divine kaya bumangon na siya at nagpunta sa kusina. Ang aga mong gumising Parang hindi ka nagpuyat. Oo Ryan, kasi bihira lang na mangyari na narito ka pa sa umaga. Kaya gusto kong ipaganda ka ng almusal. May natira pa na buttered chicken at pares kaya ipinainit ko na lang. Tapos isinangag ang natirang bahaw na kanin. Pero may bagong saing na rin naman. Halika na, kumain na tayo ng almusal. Kailangan ko na rin maganda dahil may pasok na ako ng 11 a.m. Hanggang hapon na ako ron. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Ryan. Hala siya nagtanong. Parang hindi alam ang ginawa niya sa akin kagabi hanggang madaling araw. Di masakit ang buong katawan ko.
Pati na ron, uminom na nga ako ng 2 alaksan pagkagising ko dahil nahihirapan talaga akong maglakad ng maayos. Gumiti lang si Ryan. Oh, bakit nakangiti ka lang? Hindi ka man lang nagsusorry. Reklamo ng dalaga na medyo nakasimangot. Sabi naman ni Ryan, Kapag nagsorry kasi ako, ibig sabihin, hindi ko na yun uulitin. Ayaw mo na ba na ulitin ko pa yun? gustong. Nakangiting wika ng dalaga. E di, hindi nga ako pwede magsorry. Sagot ni Ryan at agad nang nagsandok ng kanin at naglagay ng 2 pritong itlog sa ibabaw ng kanin. Tsaka nilagyan ng sarsa ng pares sa ibabaw at bumanat na ng kain. Napailing-iling pa habang nakangiti na nakatingin si Divine kay Ryan. Tapos kumain na rin iyon dahil may lakad pa sa school. Noong matapos ng kumain si Ryan ay tumambay muna siya sa sopa habang naghuhugas ng plato ang dalaga. Matapos noong maghugas ng plato ay agad nang pumasok ng banyo para maligo. Nakaisip ng kapilyuhan si Ryan. Sakto na hindi nakalak ang pinto ng banyo kaya mabilis nakapasok sa loob si Ryan na walang kahit anom. Napatili naman ang dalaga noong yakapin ni Ryan mula sa likuran. Ano ba yan, Ryan? Ginugulat mo naman ako. Tsaka bakit sumunod ka hanggang dito? Kung maliligo kayo, pwede namang mamaya na after ko, diba? Ano ka ba? Gustong sabay tayo para makatipid na sa tubig. Tsaka, alam mo na. Again? Gulat na tanong pa ng dalaga. Sabi naman ni Ryan, Bakit? Ayaw mo na ba? gusto na lang pala. Sagot ng dalaga na nakangiti. Pagkasabi lang noon ay muli nang nagsimula ang bagay na sinadya roon ni Ryan at naging abala na sila sa aktibidad na halos magkalahating oras. Nang maalala ng dalaga na may lakad pa pala siya. Hala Ryan, magbabandaw na ako. May pasok nga ako, diba? Sige na, mauna na ako sa'yo magbanlaw. Nauna nang lumabas ng banyo ang dalaga. Noong nakatapos naman si Ryan maligo ay nagtapis lang siya na pumunta sa kotse dahil naroon ang bag niya na may lamang reserbang damit. Pababa na ang dalaga ng hagdanan noong sabihin ni Ryan. Ihatid na kita sa school para hindi ka na mag-commute. Sure ka? Oo, kaya sige na, buksan mo na yung gate. Masaya naman ang dalaga dahil inihatid pa talaga siya ni Ryan hanggang sa entrance ng school campus. Thank you so much, Ryan, ha? Kahit nakakainis ka, masyado mo akong pinapa-inlove sa'yo Pero ayaw mo naman na mahalin kita. Tapos ini-spoil mo pa ako sa lahat ng treatment na gusto ko. Pero ayaw mo naman ng commitment. Ay, ewan ko talaga sa'yo. Ang gulo mo. Pero salamat pa rin, ha? Ingat ka sa pagdadrive, ha? Uwi ka noon at mabilisan tumampi sa labi ni Ryan. Tumango lang si Ryan at hindi na sumagot pa. Noong makalabas na ang dalaga sa kotse, ay nagtuloy na si Ryan sa pag-uwi, papunta sa bahay ni Roxy na tinutuluyan niya. Pagkarating ng bahay ay humiga muna si Ryan sa sofa. Iniisip niya kung ano ang kanyang mga naka-line up na lakad at gagawin. Pagod at puyat pa siya sa kanyang mga ginawa sa bahay ni Divine. Pero hindi pa siya pwedeng mag-relax. Naalala niya na ipapa-enroll niya pala ang kanyang mga kapatid. At sakto lang dahil araw na iyon ng Huwebes. Bumangon na si Ryan at pumunta sa ref. Kumuha siya ng isang Red Bull at isang Parmesan na vitamins na naroon lang sa ibabaw at agad ininom. Busog naman siya at bagong ligo kaya umakyat na muna siya sa ikalawang palapag para magbihis ng pantalon na matino at polo shirt na color yellow na may lining na red ang mga dulo ng manggas at collar. Tapos nagsuot na rin siya ng black leather shoes
para kahit papano ay formal ang itsura niya, lalo at haharap siya sa registrar's office ng paaralan. Noong ready na siya ay agad na siyang umalis at bumiyahe papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. 2 minuto ang lumipas magmula noong magbusina siya sa may harapan ng gate bago iyon bumukas. Si Aling Sara ang naroon, ang kanyang inam. Si tatay pala, Nay, nasan po? Tanong ni Ryan. Oh, di ba first day niya sa trabaho ngayon, anak? Ay, oo nga po pala, no. Nawala sa isip ko, Nay. Bakit nakaporma ka, anak? Na para kang aatendang binyagan. Magpapa-enroll po tayo sa 2, Nay. Kaya maligo na po kayong 3. Mukhang pawis na pawis ka rin po eh. Anong ginagawa niyo, Nay? Nasa likuran kami ng bahay, anak. Naglilinis roon. Tinitipon namin iyong mga nakatambak na mga bote. Pinapalinisan ko sa 2. Dahil noong itinanong ko sa dumadaang magbobote kahapon, ay bumibili raw siya ng ganoon. 2 piso isa, pero dapat malinis. Ang daming ganong bote sa likuran, anak. Kaya ayun, naisipan naming linisan na para mababawasan ng kalat at magiging pera na rin. Tsaka balak naming patagin ng lupa sa likuran para pwedeng gawa ng waiting shed na pahingahan at tambayan namin roon. Okay po, Nay. Maganda yung plano nyo. Pero bukas nyo na po siguro yun ituloy. Dahil pupunta nga po tayo ng eskwelahan ngayon. O sige, anak. Puntahan ko lang sa likuran ng mga kapatid mo. Okay po, Nay. Sagot pa ni Ryan tapos siya na ang lumapit sa gate at isinirado na muna iyon. Ilang saglit pa ay nakita niyang papalapit ang 2 kapatid. Sabi pa ni Gina, "Kuya, ang pogi mo naman. Payakap kami." Sabi naman ni Warren, "Oo nga kuya, ang payakap." Che, maligo na nga kayo at magbihis muna kayong 2 bago kayo payakap-yakap dyan. Nanlulumahig kayo sa pawis at ang bantot nyo pa. Warren ito na yung pabango na ipinangako ko sa'yo. Ingatan mo yan na wag mababasag mahal yan. Ito naman sa'yo, Gina, deodorant para sa kilikili. Pulbos at pabango, ingatan mo rin ang mga yan, lalo ng pabango. Oo naman po kuya, ngayon lang kami makakatikim ng ganito. Hindi pa ba namin iingatan? Salamat dito kuya ha. Love you po. Wika ni Gina na naluluha sa kaligayahan. Sabi naman ni Warren, "Oo, ako din kuya, love you. Talagang mahal na mahal mo kami at wala kang kinakalimutan sa mga pangako mo sa amin." Sabi naman ni Ryan, Oh, tigilan nyo na yung kadaramahan nyo. Hindi libre ang mga ibinibigay ko sa inyo, may kapalit yan. Anong kapalit kuya? Ano pa ba? Kaya nung usapan natin dati. Kailangan ko ng matataas na grades at gusto ko rin na pagsapit ng pagtatapos ng school year ay makakaakit kami nila nanay at tatay sa stage para magsabit ng ribbon sa inyo. Kaya ang pagsisipag nyo sa pag-aaral ang kapalit niyan. Oo naman po kuya, pero kuya, sabi ni nanay, bawal na raw kami manood ng TV kapag nagsimula na kami mag-aral. Tumingin si Ryan kay Aling Sara. Sabi naman ng kanilang nanay, "Ikaw ang magdesisyon para dyan anak. Ano bang desisyon mo?" Sabi naman ni Ryan, Oh, sige, ganito. Pagka-uwi nyo sa hapon galing eskwela ay pwede kayong manood ng TV. Cartoons lang pero may limit. 2 oras lang din. After nun ay kailangan magsimula na kayo sa pag-aaral. Sabi naman ni Warren, "Paano kapag Sabado at Linggo kuya?" Sa Sabado, pwede kayong manood ng TV buong maghapon. Start ng 8 a.m. hanggang 6 ng gabi. Pero kapag Linggo ay 2 oras na lang ulit dahil kailangan nyo nang mag-aral muli. Dahil may pasok na sa kinabukasan. Ano, ayos na ba yun sa inyo? Oo kuya, mas okay na po yun kasi bawal talaga kaming manood. Sabi naman ni Aling Sara, Sige na, magsiakit na kayo. Mabilis ang ligo lang dahil pupunta nga tayo sa eskwelahan nyo para magpa-enroll. Opo, Nay.
Sagot pa ng dalawa at dali-dali nang pumasok ng bahay para maligo at magbihis. Makalipas ang kalahating oras ay nakaredy na ang nanay ni Ryan, pati ang dalawang kapatid. Nagsalita si Ryan. Nay, dala niyo na po ba ang mga documents nila? Oo anak, kumpleto na rito ang dala ko. E di, sige po. Agad nang inilabas ni Ryan ang sasakyan, tapos siya na ang bumalik para magsarado ng gate. Tsaka na sila nagsimulang bumiyahe. Habang bumabiyahe ay sabi ni Aling Saram, "Paano ang pagpunta nila sa eskwelahan anak?" Nay, ayan na po ang eskwela, no? 3 blocks lang ang layo mula sa bahay natin. Pwedeng lakarin, pero dahil sa bago kayo sa lugar na to at hindi nyo pa kilalang mga tao, kaya bibili na lang ako ng e-bike. Katulad po niya, no? Ayun, e-bike po ang tawag niyan, kahit 4 ang gulong. Kuryente ang nagpapatakbo dyan, hindi gasolina. Kasya po ang 4 na tao dyan, kaya kahit kayong 4 nila tatay, pwede dyan. Madali lang rin naman pong gamitin. Lalo pa rito na hindi naman ito highway at kakonti lang ang mga sasakyan sa kaling ito. Kaya pwedeng-pwede na yan sa inyo. Tuturuan na lang kitang magmaneho niya, Nay. Sabi naman ni Warren. Talaga kuya, bibili po tayo niyan. Ang ganda niyan kuya. Wika ng bunsong kapatid dahil sakto na may maganda at bagong e-bike na 4 na wheels ang nakaparada sa tapat ng eskwelahan. Bumaba na nga silang 4 at nauuna na si Ryan sa paglalakad. Noong naroon na sila sa harapan ng guard, ay sabi noong gwardiya, Saan po kayo, sir? Sa register office po sana kami. Ipapa-enroll ko lang po ang 2 kong kapatid. Mga transferi sila. Ganun po ba? Sige po, tuloy kayo. Nakikita niyo po ba yung gusali dun sa dulo? Naroon po ang admin office. Doon na po kayo magtanong tungkol sa pagtatransfer. Sabi naman ni Ryan sa matandang gwardiya. Bisaya ka po, boss? Oo, sir. Taga Borongan, Samar po ako. Talaga, boss. Taga Northern Samar naman kami. Bagong lipat lang sa may Harry Street. So, marunong magbisaya ang 2 ito. Naku, boss, baliktad yata ang tanong mo. Dapat yata ang tanong mo ay kung marunong magtagalog ang 2 to. Dahil ang sagot ay tagpi-tagpi pa. Sabi naman ng gwardiya habang nakangiti. Naku, hindi yan problema. Madaling matuto ang mga bata pagdating sa lengguwahe. Sige na po, boss. Tumuloy na po kayo roon habang hindi pa nagla-lunch break ang mga empleyado roon. Okay, sige, boss. Ano nga po palang pangalan mo? Joey po, boss. Sige po. Ako po si Ryan. Sige po, boss Ryan. Tuloy na po kayo roon. Wika ng gwardiya at tumuloy na nga sila sa admin office. Dahil sa masanay si Ryan makipag-usap, lalo na sa mga nasa opisina, kaya siya na ang nakipag-usap sa registrar. Nakikinig lang ang kanyang nanay at 2 kapatid. Agad na ring na-process ang transfer ng 2. May pina-fill upan lang sa kanila na forms. Si Aling Sara na ang nag-fill up noon, habang si Ryan ay patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa isang may edad na clerk na naroon. Sakto rin na dumating ang school principal, kaya nakausap rin iyon ni Ryan ng masinsinan. Nung ayos na ang lahat ay sinabi ni Ryan kay Mrs. Eva Ferrer na siyang school principal. Madam Principal, may ihingi po sana ako ng konting assistance dahil sa galing po sa islang 2 kong kapatid at hindi pa po sila sanay magsalita ng Tagalog. Kaya kailangan ko po ng mag-tutor para sa kanila. Handa po ako magbayad ng tutorial fee. Bale, 2 teacher sana ang kailangan ko po para magkahiwalay silang isi-tutor. Aba, oo. Ryan, meron akong 2 teacher na i-recommenda sa inyo. Mga newly graduate pa lang sila at sila ay may kaunting subject load. Kaya I'm sure may spare time sila sa hapon na pwedeng magamit para mag-tutor. At dahil sa mga bago nga sila rito, I am also sure na eager silang kumita ng extra. 100 per hour ang regular rate ng tutorial services dito sa amin. Pero direct ka nang magbabayad doon sa mismong teacher na magiging teacher ng mga kapatid mo. Wala namang kasing cut doon ng school.
Talagang pure sideline na nila yon. And I suggest na huwag kang lalampas sa 2 hours per day ang tutor session para hindi naman mabigla ang utak ng mga kapatid mo. Dahan-dahan lang at makaka-adapt naman din sila sa updated curriculum ng paaralang ito. Halika at sasamahan ko kayo sa room noong 2 teacher na magtututor sa mga kapatid mo. Lumabas na nga sila at naglakad patungo sa isang gusalem. Tapos pinaghintay ni Madam Eva sina Ryan sa hallway. At siya na nga ang tumuloy sa 2 magkahiwalay na classroom. Noong bumalik ay nakasunod na ang 2 teachers. Ang isa ay maputi, slim ang katawan at maganda ang mukha. Filipina beauty pero baby face. Yung pangalawa naman ay sakto lang ang height na mga nasa 5'5" pero kakaiba ang ganda noon. Kayumanggi ang kulay pero matangos ang ilong at mukhang bumbayan. Hindi nalalayo sa itsura ng Hollywood actress na si Catherine Zeta-Jones. Pareho rin na may nagmamalakihang kayamanan sa harap ang dalawa. Mr. Hidalgo, I want you to meet Miss Sheena Mojica and Miss Ivy Perez. Miss Sheena and Miss Ivy, this is Sir Ryan Hidalgo. Eldest brother nitong 2 smart-looking na chikiting na sina Gina at Warren Hidalgo. Mga transferee sila rito sa school natin na gusto silang ikuha ni Mr. Hidalgo ng tutor dahil nanggaling sila sa paaralan sa isang isla. Ayon pa kay Mr. Hidalgo ay obsolete ang curriculum nila roon. Kaya maaaring mahirapan silang makahabol at dahil sa kayo ang mga pinakakaunti ang subjects load, kaya kayo ang inirecommend ako na mag-tutor. Ayos lang ba sa inyo yun? Sabi naman ng dalagang si Sheena. Tamang-tama sir, Bisaya din po ako. Kaya pwede ko rin po silang turuan ng Tagalog language para mas mapabilis ang pagsasalita nila ng Tagalog. Opo ma'am, isa talaga yun sa kailangan nila dahil hirap pa silang magsalita ng Tagalog. Napansin ni Ryan na kakaiba ang tingin sa kanya ng 2 magagandang dalagang guro na tila ba nagpapakit sa kanya. Lalo na yung si Sheena na panay ang pakyut at paghawi ng buhok. Muling nagsalita si Madam Eva na siyang principal ng paaralan na iyon. Okay, so paano Mr. Hidalgo? Pwede mo nang papasukin itong mga kapatid mo bukas. Kasama na roon sa binigay kong mga forms sa inyo ang printed ID nila. Lalagyan nyo na lang iyon ng 2x2 picture, tapos ipapalaminate as normal school policy. No ID, no entry. When it comes to uniform naman ay hindi kami rito mahigpit. Dahil naiintindihan namin ang kahirapan ng ibang estudyante. Basta nakasapatos, pantalon, at white t-shirt ay okay na yun for the boys. Sa female naman ay kahit anong kulay na skirt at polo blouse o t-shirt na white and shoes. Okay na rin yun. Pero kung ibibili nyo naman sila ng uniform ay navy blue ang color ng karaniwang school uniform namin rito. Sabi naman ni Ryan. Okay po ma'am, may blue uniform naman sila mula sa dati nilang school. Kaya yun na rin po siguro ang ipapasuot namin. Since bago lang din naman po yun. Paano po palang schedule nila? Umaga ang pasok dito. Papasok sila ng 7 a.m., out ng 12:30 p.m. Then pwede nyo na silang iuwi para mapakain o dalhan na lang ng baon. Dahil 1:30 p.m. pa naman ang start ng tutorial session nila. Okay po ma'am, salamat po. See you tomorrow kids! Wika pa ng 2 dalagang guro. Tapos bumalik na nga sila sa mga classroom. Si Naraya naman ay naglakad na papalabas ng campus. Okay na po boss. Tanong ng gwardyang si Mang Joey. Opo boss, salamat po ah. Walang anuman boss. Sagot pa ng guard. Tapos nagtuloy na sila Ryan sa pagpasok sa loob ng kotse. Ayun my loves, unti-unti nang nagagawa ni Ryan ang kanyang mga plano at naisa-set up niya na ang kanyang pamilya sa dapat nilang kalagyan. Talagang nakakabilib si Ryan Napagplanuhan niya na lahat ng moves para sa kanyang pamilya.
At higit sa lahat ay wala siyang ibang priority, kundi mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Pero ganun pa man, ay nabibigyan niya pa rin ng oras ang mga dalagang may pagtingin sa kanya at naghihintay ng kanyang atensyon. Ikaw ba, my loves? Kaya mo ba ang ganong uri ng time management? Kagaya ng ginagawa ni Ryan? So, paano, my loves? Samahan niyo ako ulit sa susunod na kabahagi nito Wala pong bibitaw at huwag ring makalimot mag-subscribe, lalo at bago ang channel natin na ito. Sana lahat ng nakakapakinig ng story ni Ryan ay mag-subscribe na rin. Nakikita ko kasi na 12,000 ang views, pero 1,000 lang ang nakasubscribe. Baka naman pwedeng give and take tayo, my loves. Total, libre lang naman makinig dito, diba? Kahit ang pag-subscribe nyo na lang ang gamitin yung tanda ng pasasalamat, ay malaking blessings na yun sa akin. Sige na po, my loves. Subscribe ka na, please. Salamat ha. Take care and bye-bye, my loves.